na sana, nagtatrabaho sa kanilang mga opisina. Sana, kumita ng pera. Ano, inabala mo. Ano ba pinatunguhan nung PIDEALIC mo? Wala, 'di ba? Hindi nga namin alam kung paano nagtapos 'yun, eh. Parang yung kanta ni Glock 9, hindi namin alam kung paano 'to magtatapos. O yun, bigla na lang nawala. Sabi ni Ma'am Gemma Garais, 377 likes. 1,174 viewers. Shoutout po sa inyo. Huwag niyo kalimutang i-like yung live stream natin. 'Di ho ba? Ano sabi ng Congress? Pumunta kayo dito. Kasi 'pag hindi kayo pumunta, lalo kayong madidiin. Lalo nyo lang pinapamukha sa taong bayan na na hindi nyo kayang ipaliwanag ang inyong sarili. 'Di ho ba, mga kababayan? Lalo lang kayong makukulong niyan. Bahala kayo 'pag hindi kayo pumunta. Lalo lang ipipilit ng taong bayan, 'no, na etong mga 'to pala, guilty pala 'to, hindi kaya ipaliwanag yung sarili. Ganyan lang ho talaga 'yan. Pero tingnan ho natin kung ano ang gagawin ng ating Congress. Baka padalan ho ito ng sabina 'tong mga 'to. Puwede kaya 'yun, 'no? Senator si Bato, si dating Pangulong Duterte, malamang sa alamang puwedeng padala ng sabina 'yun, kung ayaw pumunta. Napakadali lang niyan, pumunta kayo. Sinasabi mo Bato de la Rosa sa mga kababayan, sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan, ikaw haharap at kung may pananagutan kayo, bakit ayaw niyong puntahan yang Kongreso? Ibig sabihin, inuuto niyo lang yung mga viewers ninyo. Ibig sabihin, ayan na, pumasok na po ang ICC, mga kababayan. Sabi ni ICC ito. Pumasok na ho ang ICC. Okay na. Ay, Diyos ko Lord. Itong mga senador natin, halata po na pinapaikot ang taong bayan. Kaya po, sa susunod na eleksyon, hindi ko sasabihin na wag niyong iboto itong mga ito. Alam niyo na kung ano ang gagawin sa mga yan. Ano po, mga bossing? Alam kong alam niyo na kung ano ang gagawin o kung ano ang kapalaran ng mga yan sa susunod na eleksyon, mga boss. Pangilan na ba natin tong topic? So, na-topic natin kay Vic Rodriguez, yung kay Roque nga po pala, mga kababayan. Si Roque po umuugong na po sa internet, mga bossing, no? Yung pagpapadisbar sa kanya, isinusulong ho yun, mga kababayan. Bakit ho? No? Pinapadisbar si Roque, mga bossing, nako, iiyak tong si Roque, malamang. Kung si Larry Gadon ho, mga kababayan, nung nadisbar, tama ba ako, nadisbar si Larry Gadon? Wala lang ho sa kanya. Bakit to? Kumbaga, yung pagiging lawyer niya, yung pagiging attorney niya, hindi niya na naman ginagamit. Hindi na kumukuha ng kliyente, etc., etc. Wala nang gano'n. Etong kay Roque, pangkabuhayan showcase na to, 'di ba? Bilang isang lawyer po. Bakit po at ano po yung mga sinasabing dahilan bakit kailangan i-disbar itong si Harry Roque, mga kababayan? No? Pandering fake news. Kung ano-ano na din po ang pinapakalat na balita at walang katotohanan yang si Harry Roque, mga bossing, Kesyo daw po may malubhang sakit ang ating presidente, kaya daw ho dapat si Inday Sara Duterte maging acting president at ibabalik naman daw ho nila ang kapangyarihan kay PBBM kapag magaling na. Biruin niyo ho yun, mga bossing. Diyan lang ho sa SMNI. 'Di ba? Sabi nila noon dati, hawak na po ni Maharlika yung video. Tapos sabi ni Maharlika, hindi ko po hawak. Meron pang isang pinake news yan sa SMNI. Mga kababayan, ano po yung isang pinake news niya sa SMNI? Sabi niya, 300 katao. No? 300 katao. Ano daw po? 300 katao may hawak daw po ng tubo. Doon sa, kung hindi ako nagkakamali, Bulacan yun, sa Mautog. Inarmasan daw po ng gobyerno yung 300 katao may hawak na tubo at papaluin daw po sila kapag itinuloy daw po yung Mautog. Ang katotohanan ho doon, mga bossing, talagang hindi natuloy kasi hindi ho sila pinayagan
nung may-ari nung lupa na kinatitirikan nung o yung paggaganapan po nung kanilang, mautog. Oh, sunod-sunod na din po ang pame-make news niyan, eh, si Roque. Oh, eto nasasangkot sa ano, pogo, mga kababayan, 'di ba? 3 beses na lumabas ang kanyang pangalan o nasangkot ang kanyang pangalan doon sa illegal na pogo, mga bossing. Una, yung papeles na sila daw po ni AR de la Serna, eh, lalabas ng bansa upang magturukan. Ay hindi, upang lumabas ng bansa at si de la Serna po ang posible at maaaring magturok po kung sakali nung insulin para sa, diabetes ni Harry Roque. Alam naman po natin ang gamot sa diabetes, mga kababayan, it's either ituturok po, pwede sa Wetpaks siguro. Aba, may ini-injection na sa Wetpaks, 'di ba? Or, ano po, oral, 'no? Isusubo po yung gamot, oo. At least nandiyan si AR de la Serna para sa kanya. Yun yung unang papeles na nakita po, mga bossing, yung paglabas nilang bansa, 'no, ni AR de la Serna at si de la Serna ang magiging nurse niya. Pangalawa po, mga bank accounts, ni Harry Roque nasa loob ng Pogo. Pangatlo po, eto na, mga kababayan, yung 2 incheck na nakita doon sa bahay sa Benguet na pag-aari po ng PH2 na kung saan sila po ang incorporator din, mga kababayan. Sila din po, mga pangalan din po nila ang incorporator nung PH2 na nagmamay-ari ng bahay. Ano yun? Harboring of fugitive, mga bossing. Kaya po talagang kalat na kalat sa internet na nandito na po si Tarantaro at nandito na din po si Delia Rosario. Pati na din po si Mando nandito na, mga kababayan. Kalat na kalat po sa internet, mga bossing, na gusto na po talaga na disbar itong si Attorney Harry Roque. Sabi ni Victor Manuel, saksakan ng ethics ng kabayo sa hindi ko nabasa agad yung ano mo, hindi ko sana binasa yan. Ayan, kayo na lang magbasa dyan, sabi ni Victor Manuel. Sabi ni Mando, atat na umupo bilang Pangulo si Sara Mau kasi ililigtas niya ang tatay niyang demonyong nagtetegi ng tao. Yan talaga ang orig na sundo ni Taning. Di ba, Mark Ramos? Hindi ako agree dyan. Mamaya mag-usap na lang tayo, sabihin ko kung agree ako o hindi. Pero talaga namang ganyan kasi ang mararamdaman ng taong bayan. Bakit sila atat na atat agawin ng pwesto ng presidente? Para po mailigtas itong mga ito. Si Kibuloy, dating Pangulong Duterte, kapag kaupo daw siguro ni Inday Sara Duterte, stop ICC, hindi papasok ICC, kailangan mabilisan yun. Stop ICC, stop investigation kay Kibuloy, hindi na wanted yan. Baka ganun, naiisip nila ganun kabilis, mga kababayan. Ano po? Habang si Kibuloy ay nasa